Alright, hi. So, andito tayo dun sa second video ng training. So, the Filipino Freelancer Starter Pack. So, ito yung mga tools na kakailanganin mo when you start your own virtual assistance business. So, of course, when communicating with your client, kailangan meron kang headset. So, ito yung mga magagandang brands na pwede nyo tingnan online. Ito, medyo luma na tong tawag ito, tong brochure na to or tong deck na to. So, hindi lahat i-cover ko or hindi lahat i-discuss natin. So, ito yung mga brands na parang yung maayos. So, A4Tech, Plantronics, Logitech, Jabra. Yung Jabra, I think medyo mahal. So, pero, yan yung mga pwede nyong i-search sa Shopee, Lazada, or sa malls. So, pwedeng wired, pwede namang wireless. Ang payo ko dun sa mga gusto ng wireless, yung naka-Bluetooth, kung bibili kayo, yung sikat na brand, and yung hindi mumurahin. Kasi, kapag Bluetooth, kailangan, actually kahit headset or mouse 'di ba? Dapat maganda siyang brand. Kasi, ang problem kapag hindi, madalas choppy or parang pangit yung reception nyo dun sa boses ni client. Tapos, pag kayo din nagsalita, hindi ganun kalinaw sa end nila. So, huwag kayong bumili ng, ay gusto ko to, Bluetooth, tapos 200 lang. Hindi siya gano'n. Dapat mag-i-invest kayo sa magandang device. Ayan, tapos yung may noise cancellation, and then maganda yung may mga buttons na ganyan. Pero kung meron naman kayong AirPods, yun, okay na yun. Or kahit hindi, ano ba yung tawag sa AirPods dun sa ibang, kapag hindi ka iPhone user, yun, okay na rin yun. Desktop, laptop. Siyempre, pwedeng desktop or laptop. So, kung on the go kayo, kung mahilig kayo mag-travel or palipat-lipat kayo ng bahay, palabas-labas, yan, mas maganda yung laptop. Pero of course, mas powerful kasi yung desktop, lalo na kung parang bibili kayo ng same price range, kunwari 50k lang yung budget nyo, mas maganda yung mabibili mong desktop kaysa sa laptop na worth 50k. Yan. Tapos, hindi ko to i-discuss, pero yung RAM, kailangan higher than 8 gig. Kasi lalo na ang Chrome, malakas siyang kumain ng RAM. So, kapag marami ka naka-open na tabs, kailangan talaga mataas para hindi siya yung laggy. Ayan. Tapos, kung nasa Metro Manila naman kayo, ang payo namin is, doon kayo bumili ng itong mga devices nyo sa Gilmore, sa Manila. Yan, yun lang. Kadalasan ng mga stores doon, dapat cash. May ilan ata na pwedeng credit card. I-check nyo na lang sa mga FB page ng mga stores na nasa Gilmore. Pwede nyo naman din silang tawagan. Hindi ko to i-discuss kasi matagal ko nang ginamit ng flyer na to, so hindi na current tong prices. Tapos, sa internet access naman, mas maganda, eto kung matagal na kayo subscribes dyan sa internet provider ninyo, kadalasan nagpalit na sila ng plan sa same price, mas mataas na yung ino-offer nila na mas mabilis siya, mas mabilis. So, kung hindi pa kayo nag-upgrade ever, try nyo tawagan muna internet provider nyo kasi baka kunwari 2K pa din yung binabayaran nyo, pero never kayo nag-upgrade sa bago nilang mga bagong plans. Kailangan nyo munang itawag. Kasi mura naman na yung fiber ngayon. So, baka yung iba naka-ano pa din. Pero, yung binabayaran nyo, halos same lang ng mga naka-fiber, diba? So, tawag muna kayo, tapos check nyo kung ano yung mga current plans. Pero, ayun, Globe, PLDT, Converge, yun yung mga okay. So, hindi ko pa na-try yun dito. Yan. Tapos, dedicated work email address. So, pag naghahanap ka ng clients mo, mas maganda na meron kang sariling email address. 'Di ba? Maganda kung yung name mo or kung gusto mo nang gumawa ng name ng virtual assistant business mo, yun yung name ng Gmail mo, or kung may pambili ka ng domain, okay din para meron kang professional work email address, 'di ba?
So, yung email naman, pwedeng Gmail or Outlook or pwede ring Apple Mail. So, actually, yung tatlo na yun din yung madalas gamitin ng clients. Gmail, Outlook, Apple Mail. Di-discuss natin yan later. Pero, for me, easiest talaga yung Gmail. Yun. So, pag nag-reach out ka sa clients, dapat yung email address mo professional. Hindi pwedeng sexyarms193, mga ganun, at gmail.com. Barbie Arms. Dapat maganda kung name mo. Yan. First, last name at gmail.com. Tapos, for communication, dapat meron ka ring nakaset. So, pwedeng may gumawa ka na rin ng account sa Zoom. Ito, wala nang Hangouts. Google Meet. And then, ito yung mga kadalasan naman na ginagamit ni clients in terms of communication. Hindi na masyado yung Skype. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, WhatsApp. Yung iba naman Messenger. So, okay lang yan kung Messenger. Kaya dapat, yung FB mo, yung din, para pag inad ka ni client doon. Storage, ayun naman. So, maganda may sarili ka ding storage. Ito optional naman tong storage. Para lang yung mga files mo na related sa freelance business mo or sa VA business mo, nasa isang lugar lang. So, pwedeng mag-sign up ka sa Dropbox or Google Drive or OneDrive. So, kung meron ka namang Microsoft na professional, kasama ng OneDrive na may 1 TB na yon. Yan. Ako naman Google Drive lang. So, time trackers, hindi ko na i-discuss yung ibang options. Ang isa-suggest ko, yung sign up for Toggle. As in, yan na. Toggle agad. Yan. Tapos, creating invoices. Ito namang time trackers, i-ano ko lang, i-discuss ko pala. So, kailangan, kapag actually, sabay ko silang i-discuss ng invoices. So, invoice, i-discuss muna natin. Ano ba yung invoice? So, yung invoice, isi-send mo siya sa client mo. Depende kung ano yung usapan nyo, kung every fortnight, ibig sabihin ng every fortnight, every 2 weeks. So, depende kasi sa usapan nyo dun sa discovery call, kung tuwing kailan ka magbibill sa kanya. Kung tuwing kailan kanya din babayaran. Kung parang once a month ka lang ba magbibill, tapos doon kanya babayaran or every 2 weeks, tulad ng parang regular employee, every 2 weeks, every 15th and 30th, or ikaw, depende sa'yo. Actually, paiba-iba yun kapag freelancer ka, basta every 2 weeks. Yon. So, dapat naka-tracker ka, naka-timesheet ka, kasi pag sinend mo yung invoice mo, ilalagay mo doon kung ilang hours yung na-spend mo for that month. Tapos kadalasan, hihingin din nila yung, gusto nilang makita yung timesheet mo para makita nila kung ilang hours yung inallot mo for this specific task, ganyan. Tapos, dapat makikita nila yung total. So, kailangan, meron kang time tracker, meron kang toggle, and then, pwede mo na lang i-download yun. Tapos, pwedeng, ang ginagawa ko, yung toggle, so, ang ginagawa ko is, wait lang, pause ko ha, kasi kailangan ko mag-sign in. Hello. Ayan, I'm back. So, sa toggle, since siya yung pang-track mo ng tasks, and then yung time na in-spend mo for those tasks, ayan, so, ayan yung example niya. So, pag nag-send ka, kunwari, you're billing for your, the work services, work rendered from October 1st to October 31st. So, kailangan i-select mo siya sa toggle, and then, i-select mo lang kung sinong client yon. Sino ba? Linda Ben. Try natin to. So, pag dinownload mo siya, liit no. Yung mga part-time ko yan. So, for that month, 2 hours lang. 2 hours 16. So, pag dinownload mo siya as PDF, pwede mo siyang i-upload sa Google Drive. Ayan. Oops. And then,
Pwede mo lang kunin yung link. Make sure na isa-set mo siya na ganito. Anyone with the link. Copy link. Tapos, eto, pag nag-invoice ka, so kailangan kasi i-send mo sa kanila yung timesheet mo para ma-check nila kung tama yung nilagay mo din sa invoice. So, I suggest, pwede namang iba. Yung iba ang ginagawa, Excel lang or sa Microsoft Word, may mga template doon ng may invoice templates doon. So, pwedeng yun na. Ako naman, mas prefer ko yung app kasi medyo ilang ako kapag nagsasend ka ng reminder sa client. Kunwari, due date, due na yung ano nila, yung bill, hindi pa sila nagbabayad. Instead na nagsasend ako ng personal email sa reminder na, uy, past do na, baka pwedeng pakibayaran na tong invoice. 'Di ba? So, instead na magsasend ako ng reminder, personal email na ganon, kasi, ayun, mas prefer ko gumamit ng app para may auto reminder. Sila, yung app na mismo yung magsasend sa kanila ng reminder. Hindi ko na kailangan mag-email ng ganon. Hindi ko na kailangan mag-isip. Yan. So, pwedeng i-email mo na lang to. Depende din to sa usapan niyo. Pero ako ganun ginagawa ko. Itong timesheet ko, nilalagay ko siya dito sa baba. You can view my timesheet here. You can view my timesheet here. So, ito yung tsura ng Wave. Or pwede naman din na ito, ilagay nyo lang sa pinaka-email pag sined nyo na yung ito yung invoice. So, yung invoice, kadalasan, kailangan din nila to kasi pag nag-balance sila ng yung for that month nila, 'di ba? Kaya nga sila may mga bookkeepers. So, bago kanila bayaran, kailangan mag-send ka muna ng invoice. So, lalagay mo yung number. So, kung nag-start ka pa lang, pwede namang mas maganda sa 4 digits na. Pwede namang 001 or 00. Mas maganda 4 digits ka na mag-start. Mga ganyan. Tapos, pag nag-start ka na neto, yung mga next invoice mo, automatic na mag-generate na yung next number. So, kunwari, ganyan, invoice date, kung ano yung date ngayon, kung kailan mo siya isa-send. Payment due. So, ito, kadalasan, ipag-uusapan nyo to ni client sa may call. Kunwari, kapag nag-invoice ka, nasa agreement nyo naman yan kung parang within 7 days kailangan niyang bayaran or parang pagka-send mo dapat bayaran niya agad, ayan. Or iba naman at least 2 weeks yung hihingin. Ito, kung kailangan bayaran niya agad on receipt. Ako, ginagawa ko naman 3 days lang, mga ganyan. Tapos, add an item. Siyempre, kailangan i-add mo yung customer. Hindi ko i-click kasi lalabas yung listahan ng mga clients ko. So, pwedeng, click mo lang to, add customer, Wave app yan. Diyan na kayo mag-sign up. Kasi, ito na yung nire-recommend ko kasi siya madaling gamitin. Tapos, pwede kang mag-add ng branding mo. So, mamaya lalabas. So, pag kinik mo yung add a customer, lalabas lang yung create new customer, add mo lang dun yung name ng customer mo, yung name ng business, yung email address, and then yung preferred currency. So, ayun. So, iba-iba siya. Wag mo kakalimutan yung preferred currency. So, dito, pwede kang maglagay ng consultant services. Yung rate, ayan, pa iba-iba naman yan. Depende yan sa kung anong bigay mo sa client mo. So, kung ano yung binibill mo, so, lagay mo dito, kunwari, October 1 to October 31. Lagay mo kung ano yung year. So, ito last year daw, te. So, 2.16 minutes, di ba? 16 minutes, di ba? So, pag ganyan, lagi kong nire-round up yan, 17 minutes agad yan. 17 divided by 60. Ibig sabihin 60 minutes, di ba? Kukunin mo yung 2.28. So, kung ilan yung minutes na to, i-divide mo siya sa 60 para makuha mo siya kung ano yung, kapag kinonvert mo siya ng decimal, so 0.28. So, 2.28. Tapos, kung ano yung agreed rate nyo ni client. So, let's say, sa mga beginners, ang recommended ko, wag kayong magcha-charge lower than 8 AUD. Para at least, kung kumikita kayo ng full-time, nasa 40K. Kasi syempre, kuryente nyo, tapos kailangan may tools din kayo, di ba? So, yun. Mababa na yung 8 AUD. As in, kayang-kaya nilang bayaran yun. So, kung yung client, ang hanap nila lower than that, hindi siya yung ideal client nyo, just let go of that client. Huwag kayong manghinayang. Parang, uy, sayang, sana may client na ako. Kasi, kung
mag-earn din kayo ng sobrang liit, parang hindi din naman kayo matutuwa. So, kung magfi-freelance kayo, todo nyo na doon na kayo mag-work with your, di ba, with your ideal client. Kung magpapakahirap ka lang, doon na sa worth it. So, yun, at least 8 to 10 kung nag-i-start ka. Yan. So, lalagay mo dito kung ano yung rate. Sasabihin na natin bago tayo. 10. Tapos, huwag mo kalimutan baguhin to kasi, yan. So, kung kunwari, kung taga-Australia ba yun or taga-US, ganyan. You can view my timesheet here. Tapos, sige, mamaya natin i-discuss. Preview. So, kailangan syempre may ilalagay ditong customer. So, ayan, pwedeng maglalagay ng branding din dito, 'di ba? So, aayusin mo 'yan sa settings mo, yung branding. Pwede kang mag-add para mukhang professional. So mas recommended talaga yung meron kang ganito kaysa yung parang nag-i-email ka lang ng yan, maganda may mag-sign up kayo dito and then track tas save and continue. Hindi siya masesend. Pero, ayan, pag sinend mo, wag mo lang kalimutang i-select yung attached PDF para pwede niyang i-download yung pinaka-invoice as a PDF. Ayan. Tapos, ang kulang dito is, kailangan ilagay mo kung paano kanya babayaran. Alright. So, yung iba, ang ginagamit PayPal, pero ang laki kasi ng bawas sa PayPal. So, ang i-recommend ko na and kadalasan ito yung ginagamit ng iba. I-recommend ko mag-sign up kayo sa phone nyo. Pwede nyo siyang i-download, TransferWise, which is Wise na lang siya ngayon. Ito siya, ito yung logo niya. So, mag-sign up kayo, download nyo siya sa mobile nyo. Pagkatapos, i-ask niya kayong so, dapat nakaset up na to bago ka maghanap ng clients. Kasi, mahirapan sila paano kanila babayaran. Ang mangyayari dito, explain ko. So, pag nag-sign up kayo, kailangan mamimili ka kung anong currency yung gusto mong ma-receive. So, actually, pwede ka mag-open ng local bank. Parang ganun yung gagawin mo. Mag-open ka ng local bank dun sa region ni client mo. So, let's say, ang target client mo Australian, so mag-open ka ng Australian bank. Tapos, ipoprovide ka niya ng bank account ni Wise, pero specific siya sa'yo. Parang ganun. So, para pag nagbayad si client, para lang siya nagta-transfer, yun, parang lang siya nagta-transfer sa local bank, pwede niyang gawin sa, di ba ikaw, parang BPI to BPI, ganun. Tapos, walang charge sa kanya. So, yun yung kaigihan naman nito. Tapos, mababa lang yung rate niya. Yung kapag, yung fee rather. Yung conversion fee, tapos pag ililipat mo na siya sa bank mo. Kaysa sa PayPal. Tapos, ang kaigihan niya pa, pwede kang mag-open ng local bank sa iba't ibang country. So, for example, may client ka sa Australia, pwedeng may Australian bank ka, may US bank ka, may Canadian bank account ka, then may UK. Yun. Tapos, explore nyo na lang yung app. Mas maganda siyang gawin kasi sa mobile, so hindi ko siya maano dito. Pero ito yun. Ito na, wag na kayo mag-app ng iba kasi kadalasan talaga yung ginagamit. Ano pa ba? Sa umpisa lang, tawag dito, magpapagawa siya ng test transfer na parang, I think, 900 or 1,000 siya. Test lang siya. So, ibig sabihin, ibabalik siya sa inyo, sa account nyo. Pero, I think, kakailanganin nyo ng credit card. Yun lang. Not sure kung pwedeng ipasok nyo siya ng GCash. Pero pag nagbayad si client, actually, ang kagandahan nito, pwede nyo rin siyang ilipat. Kung hindi sa bank account, may option na i-transfer yung money sa GCash account nyo. Pero dun para sa test account, I think, kakailanganin nyo ng credit card. Kasi parang magpapasok ka. Kasi nga, syempre wala ka pang client, di ba? Nag-open ka pa lang. Magpapasok ka ng 1,000, test yun, na kailangan pumasok siya dun sa parang bibigay nila sa inyo na bank, 'di ba, na bank account na nasa pangalan mo. Tapos i-refund din naman sa yun. So makukuha mo siya, pwede mo siyang ibalik doon sa BPI mo or sa BDO mo, yun. So yun lang, may test transfer lang sa umpisa. Pero
yun, makukuha mo naman ulit yung pera. So, yan yung mga tools na kailangan nyo. Email address, again. Tapos, maganda, either Zoom. Yung iba naman kasi kapag nag-calls ka na with your client, kapag nandun ka na sa parang job hunting or client hunting, of course, kailangan meron kayong platform kung saan kayo mag-usap ni client, diba? Kung saan nyo gagawin yung call. So, pag-isipan mo na kung Zoom or Google Meet. So, kung Zoom, kailangan may account ka na din na ready. Pero, yun lang, note nyo lang, ang Zoom na free trial, ang free plan ata ni Zoom is 40 minutes. Pero hindi naman siguro halalagpas ng ganong kahaba yung calls nyo with your client kapag nasa job, nasa client hunting phase. So, ayan, gumawa ka ng magandang email address bago ka mag-client hunt, sign up ka sa Toggle, Wave, Wise. Ito optional naman yung storage. Minsan naman kasi kadalasan sa local lang tayo, 'di ba? Sa computer ka lang mismo nagse-save. And what else? Bluetooth headset, 'di ba? So, ayun, yun naman. Ano pa man pwede natin i-discuss? Resources. Tas ito, bago ka of course maghanap ng clients and bago natin i-discuss yung mga skills na kailangan yung pag-aralan, ito. The essentials. Ito yung mga kailangan mong pag-isipan when you're starting. So, what services will you offer? Doon sa mga diniscuss natin kanina, kailangan mag-decide if ang ipopursue mo ba is as an admin or general virtual assistant or gusto mo mag-niche agad na mag-social media ka lang, pwede naman yun. Pero kailangan, of course, kung social media lang yung offer mo, may design skills ka na. Yan. So, decide what services you will offer, how much will you charge. So, isa yun sa mga pag-iisipan nyo. Again, kung super beginner ka, or fresh grad, pwede na 8 to $10 per hour. Pero kung may background ka naman na, kunwari, designer ka, or marketer ka, or accountant ka, or as in, ang galing lang ng comm skills mo, why not charge higher, di ba? Yan. So, isa din yan sa mga kailangan mo i-consider. And then, packaging your services. So, naka-hourly retainer ka ba? Project-based? Time-based? Ano yung... Or kung gusto mong gumawa ng bundles. Ayan. So, pag hourly retainer naman, ang ibig sabihin, ang pinagkaiba nito dun sa bundle, ano ko explain? So, pwede ka mag-offer ng, pakita ko ba? Sige, wait lang nga. Open ko yung flyer na binibigay ko sa students ko. Ito, hello. Ito i-discuss natin in detail kapag nandun na tayo sa parang client hunting phase. Pero, ito, yung isa, sa pag-package, so, hindi naman kasi lahat ang hinahanap full-time na VA or, full-time assistant. So, pwede kang gumawa ng package mo and then pwede mo itong i-offer during the call or after the call mo dun sa potential client mo. So, ang idea dito is kapag mas malaki yung package na bebenta mo, so, kailangan mo lang mag-decide kung ilang hours. So, pwedeng 80 hours, 80 to 160 hours, mas mababa yung i-charge mo. And then, habang mas onti yung hours, of course, mas mahal. Diba? Mas mahal yung i-charge mo pag mas maliit na package lang yung bibilhin niya. So, pwede mo ilagay kung ano yung mga kasama nito na tasks or services sa baba. So, pwede kang gumawa ng parang gantong package. Ang retainer, ang ibig sabihin naman ng monthly retainer is, ito para ma-prevent mo yung inconsistencies na diniscuss natin kanina. Di ba nga, kapag VA ka, minsan hindi nila nauubos yung hours nila. So, kapag naka-retainer, ang ibig sabihin lang nun is, fix yung babayaran nila monthly. So, kung kunwari, ang pinag-agree nyo dun sa call, or dun, and syempre, kailangan nyo na contract dito. Ang binili niya sa inyo, ang binili niya sa'yo is, kunwari 40 hours per month. Tapos, hindi niya nauubos, 30 hours lang. Kapag naka-monthly retainer si client, and dapat ito naka-specify dun sa agreement nyo na kapag retainer yung binili niya,
kahit hindi niya maubos na 40 hours yun, kahit 33 lang ginamit niya, ang ibibill mo laging 40. So, pwede kang mag-set up ng ganun. Ayan. Or kung pwede din naman na ganito, pero flexible ka, yun lang. Kailangan aware ka na pwedeng hindi nila mauubos. Tapos, hindi fix yung magiging income mo monthly, di ba? So, ito naman, nasa usap nyo, nasa negotiation skills mo naman yan. Siyempre, pag nag-offer ka ng retainer sa client mo, kailangan, kunwari, alam mo na patapos na yung month, kunwari, kailangan nag-update ka sa kanya. Let's say, 2 weeks na lang. Kailangan i-update mo siya na, hey, mayroon ka pang kailangang ubusin na 15 hours or 20 hours, di ba? So, ilan pa yun per day? Di ba? Kailangan bigyan mo siya ng idea na parang ito pa yung mga pwede natin gawin, ito pa yung mga tasks na pending. Kunwari, tinatansya mo na pag natapos mo ito yung task na to, may matitira pang ganito. So, pwede kang manghingi ng task in advance. So, ang mahalaga naman sa retainer is kailangan lang nagko-communicate ka para alam niya kung bibigyan ka pa niya ng ibang task para masulit niya yung fix na ibabayad niya sa iyo monthly. So, yun. Ang project-based naman, ito is, kunwari, ang gusto mo lang maghanap ka ng, ito naman ginagawa ng iba. Kunwari, social media. Di ba, ito yung wala kang timesheet. Pero, yung results-based siya, tapos, fix yung mga ginagawa mo. So, pag ganun, pwede kang mag-come up with your own package, tapos project-based siya. Let's say, yun nga, social media. So, pwede mong ilista na, let's say, sample lang to ba? Kunwari, $700 per month, $700 monthly for social media management. Tapos, ilalagay mo na doon kung ano yung gagawin mo monthly, gagawin mo lagi. So, for example, posting on kung anong platforms, LinkedIn, Facebook, TikTok, tapos ilang posts per week, ganyan. Tapos, 15, kunwari, plus, kunwari, lalagay mo na doon, ililista mo, of course, in deliverables kapag project-based. So, kasama na doon, ililista mo yung kung saang platforms ka magpo-post, ganong kadalas, tapos yung mga, yun nga, mag-engage ka with the users, tapos sourcing, of course, ilalagay mo yun, mag-source ka ng content, scheduling sa ganitong platforms. So, yun naman kadalasan yung social media. Yung iba naman, ang ginagawa sa social media, kung naka-peso, convert mo na lang din from peso to dollars. So, kadalasan, 15 to 25 per client. So, kung may apat ka na social media, pwede kang magkaroon ng 100K, di ba? Pero of course, yung mga ganun, dapat maganda yung post mo. Maganda yung designs mo. Tapos, haluan mo lang siguro ng reels para hindi laging static yung content niya. Hindi laging graphics lang. Para mas maganda mo siyang ibenta, haluan mo ng reels. Para kahit mataas yung rate. Yun. And then, we will discuss naman yung social media sa, separate video. Kung paano ka mag-offer ng social media. Kasi, may mga specifics din yun. So, ayan, packaging your services, kailangan mong pag-isipan, lalo na kung admin ka, paano yung per hour. And then, pick a profitable niche for your business or decide on a specific skill set. So, ito, either mag-focus ka sa isang client. Itong niche naman na sinasabi is, pakita ko yung isang deck ko dito. So, discuss ko lang saglit yung niche. So, yung niching naman, this is optional. So, pag nag-niche ka, ibig sabihin nakafocus ka sa specific na parang sector or industry. So, eto. So, i-categorize lang natin yung different industries into 3. So, career, finance, and then health and well-being. So, pwede ka maghanap ng clients sa sa different sectors na to. So, pwede kang mag-target lang ng career coaches or business coaches. Ayan. So, ito yung mga nakalista.
So, ang idea behind niching naman is kapag naka-focus ka, let's say, ang lahat ng clients mo ay financial advisors. Yan. So, pag let's say, meron kang lead and meron kayong discovery call. So, pag nagpakilala ka na expert ka in providing of VA services or you've been helping financial planners for the past gantong years, 'di ba? And so familiar ka na sa industry nila. So parang pag nag-niche ka, kung ikaw yung client, ikaw ba ang i-hire mo is kunwari kung ako, career coach ako, ang i-hire mo ba is VA who has experience working with career coaches or gen admin na paiba-iba? 'Di ba ang i-hire mo yung parang expert na sa industry na yun. Kasi familiar na siya dun sa processes, kung paano makipag-usap sa mga potential clients ng kapag ikaw, sa tulad mong career coach. So, ganun yung niching. Parang nakafocus ka sa specific sector and then binibuild mo yung expertise mo doon. So, mas madali na sa yung mag-build ng network and then ng clients doon sa area na yon. And mas tiwala na din sila sa'yo. So, yun. Pero again, optional siya. Hindi lahat ginagawa to. Ako naman, nag-niche din ako. So, nakafocus naman ako sa may mga nasa mindfulness and educators, yung mga nasa yoga, and then mindfulness practice, holistic wellness. So, yun. Yun naman yung clients ko right at the moment. So, pwede mo siyang gawin. Tapos, syempre, parang refer na. Parang panay yun yung mga clients mo. So, yun naman yung maganda din sa kanya. Again, so kung ikaw magni-niche, pwede mo siyang gawin sa kung saan yung passion mo para hindi ka din nabobore or kung saan ka na familiar. So, for example, dati kang ano ba yun, yung mga nagsa-Sun Life, ganyan. So, since familiar ka na doon, pwedeng ang targetin mong clients, yung mga nasa ganun din na areas, yung mga financial planners, financial advisors, or mga insurance. Mga ganun, mga nasa ganun. Or kung ikaw, frustrated na vet vet, 'di ba? Gusto mo, yun yung pangarap mo. So, pwedeng mga ganun yung targetin mong clients. Mag-focus ka sa kung saan ka familiar or kung saan yung interest mo or yung passion mo. Yun. Or kung saan yung may background ka na. Again, optional siya. Yung iba naman, hindi siya ginagawa. Pero, kapag gumawa ka kasi ng elevator pitch, dun din siya maganda. So, yung elevator pitch, parang short spiel siya about yourself na sasabihin mo or na parang intro mo about yourself, di ba? So, sample nun, ganito, may template. So, yun yan. Kapag nag-choose ka ng niche, hi, I'm Betty of freelancer. I help career coaches go from point A to point B. So, ito naman, ang sinasabi mo dito, parang pinapa-imagine mo sa kanila yung present nila to kung ano yung magiging future nila when they start working with you. And then by, sasabihin mo kung paano, by providing ganito, and then kung ano yung magiging outcome. So, ganyan yung elevator pitch na parang recommended. So, sample. Bigyan natin ng sample. Ito yung parang sample sa LinkedIn naman. So, ito, yan. So, ang target niya, ang audience niya or ang tina-target niyang, ang niche niya, teachers in transition. Yan. Are you a teacher who wants to change careers? Diba? Sa mga teachers na naghahanap ng bagong job, gustong lumipat. Diba? Tapos ito yung elevator pitch niya or intro niya sa LinkedIn. I help burned out teachers reignite their passion and redirect their skills and experience into new and fulfilling careers. Tapos parang ito na siya nandito sa baba. By providing coaching and mentoring services. Tapos ayan. So, pag nagagawa ka ng LinkedIn, ganyan din yung parang recommended or pwede mo siyang ilagay sa baba sa intro. Tapos, pag nagpakilala ka sa introduction, sa discovery call nyo ni client,
Mas maganda, ganyan yung parang umpisa mo. Sasabihin mo kung, para clear sa kanila kung ano yung ginagawa mo. Yan, so parang ako, pwede ko sabihin, "Hi, I'm Betty. I help executive coaches like you get more clients or parang double your revenue by," ako kasi nakapokus ako sa social media, "by creating engaging contents online." Parang ganun. Pagandahin na lang. Yun, so parang yun yung idea niya. Paggawa ng intro sa LinkedIn or pag nag-introduce, in-introduce mo yung sarili mo sa client, sa call. So, ayan yung mga essentials na kailangan yung pag-isipan, and then yung mga tools na kailangan yung gamitin when you start your VA business. And then, sa next videos naman, ang pag-aaralan natin yung mga core skills: email, calendar, travel management, design, social media management and marketing, WordPress, and then email marketing. Pagkatapos nun, yung last videos would focus on getting clients, kung paano maghanap ng clients, and of course, yung mismong discovery calls, kung paano yung process ng calls and how you would close yung sale. Yun.